Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Live na live tayo ngayong gabi dito sa ating studio. Isang mapagpalang linggo sa inyong lahat. At kung kayo po ay nanonood ng replay, talagang pagyamanin kayo ng Diyos sa buong linggo na ito sa patuloy ninyong pakikinig. Maraming nangyari nitong mga nakaraang araw. Katatapos lang ng Women's Conference, dinalaw tayo ng ating mga ka-church family sa Melbourne, sa Marikina, and then nag-celebrate ng iba-ibang mga anniversaries. At pinadala natin si Pastora Brenda sa Hong Kong at kasama ng ilang mga kapatid roon. You know, I can just see yung blessing ng katsagaan for many years. 19 years na tayo, di ba? Kaya magandang pagmuni-munihan ang mga pagpapala ng Diyos sa atin. And especially, naka-series tayo ng Called to be Blessed. And I can say that we are really a blessed church. Only God. I can see God's hand sa atin year after year sa patuloy niyang pag-elevate sa atin, patuloy niyang pag-promote, pag-advance ng gawain na ito. Hallelujah. At meron tayong bubuksan sa Kuala Lumpur. Ila-launch natin this last Sunday of the month. Alright, so nabanggit ni Pam kanina ang first part, yung different levels of blessing. Second part is a blessed mindset. Dahil nandito tayo sa massive harvest, magandang maunawaan nating lahat, ano? And part 3 will be the blessing that outlives you. Curious ba kayo? Ano bang mga nakapaloob dyan sa mensahe na yan? Maganda na break natin yung poverty mentality sa sharing natin last week. At nakita ko yung bunga niyan sa mga iba sa inyo. You know, during the week, may mga nag-share sa akin how they get incentives sa kanilang trabaho na hindi nila inaasahan. You know, nakaalwa-alwa, kaya nakaluag-luag dahil may mga ganong pa-incentives. Meron namang lumapit kanina umaga sa service, sabi niya, PH, na-approve na yung dependent pass ng anak ko, kapapanganak lang niya, few months ang bata, and then may work na rin siya dito sa Singapore, magkakasama na silang mag-asawa. Yeah, I'm happy to hear yung pagkilos ng Diyos sa mga buhay ninyo, and you just don't know how excited I am pag nababasa ko yung mga messages ninyo. Ako sumasagot dyan sa ating page. I am the one leading it. I am the social media specialist of the church. Halo-halo na. Talagang multitasking, diba? Poverty mentality. Last week, na-break natin yan. Yung isip mahirap, isip hikahos, isip na laging kulang, isip na gipit, hindi aabot, kaisipan na parang laging nauubusan. Wala na yan. Kaya nakita ninyo yung pagdaloy ng mga pagpapala sa inyo. So ngayon, the blessing that outlives you, and we want to touch on legacy. Kanina, napag-uusapan namin yung, ano ba Tagalog ng legacy, no? May rephrase ako sa English, yung the blessings that endures, yung tumatagal. Hindi lang yung tumatagal ng ilang taon, kung hindi na ipapasa, mga pamana. And this legacy word is synonymous to the words gifts, yung impact mo sa buhay ng tao, yung influence or the imprint that you have sa community, sa family, relatives marahil, o ano man ang mga iiwanan nating blessings. Sa series natin Called to be Blessed, magandang maunawaan natin na ang blessings are not just for our immediate benefit, but are intended to impact or influence future generations. Yung mga blessing na hindi nauubos ng kalawang, yung mga blessing na hindi, pag nabusog ka, wala na. Magandang nabe-bless ka ng mga bagay, materially, you know, yung health natin. But maganda rin yung ma-receive natin, maintindihan yung blessing na naipamamana natin. Yung kahit wala ka na dito sa earth, wow, ramdam pa rin na bless ang buhay nila dahil sa'yo. Ang ganda nun. Magandang maunawaan natin yun na mayroon tayong in-aim na something that has an eternal value. So we are talking about blessings that multiplies in the lives of others, whether it be your biological or adoptive sons and daughters. It impacts your spiritual sons and daughters, those who you mentor or under your care. So now we want to understand yung concept ng enduring blessings. Ano ba yan? Ano ba yung enduring blessings na yan? We receive that. First, may mga pamamaraan is because the blessing was released because God gave a covenant.
Pag sinabing covenant, ito ay nakipagtipan ng Diyos. Pagpapalain kita, period. Ibig sabihin, nakipagkasunduan ng Diyos. There was a divine agreement o pangako. Halimbawa, sa buhay ni Abraham. Ano nangyari sa buhay ni Abraham? If we will read Genesis chapter 12, verses 1 to 3, ang sabi niya kay Abram pa siya noon, hindi pa Abraham. Kay Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. And in verse 2, ito na yung pangako niya, yung pakikipagkasundo niya kay Abram. Nirelease niya ang blessing at sabi niya, I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great. Wow, kung meron ng Instagram nung araw, meron ng Facebook at lahat ng social media, siguro million ang likers ni Abraham. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Can you imagine? Kasama na rito yung saling-lahing blessing. Enduring blessing. Why? Not because of what Abraham did, but because of God's covenant. Kaya minsan may isip mo, parang unfair naman. Bakit yon? Hindi naman ganun kasipag. Bakit parang ang blessing dun sa taong yun? Simula sa kanununuan nila hanggang sa mga kaapo-apo, ang yayaman. Bakit parang ang alwa-alwa ng buhay nun? Ito nga, hindi na nga nagtrabaho, nagising siya, pinanganak siya, meron siyang silver spoon kung tawagin. Diba? Because God made a covenant. At si Abraham ay isa sa mga nabiyayaan ng covenant na yon. And in chapter 17 verse 7 ng Genesis, the blessing of Abraham, sabi niya, I will establish my covenant. Ibig sabihin, patatatagin ko ang kasunduang ito na ibinigay ko kay Abraham as an everlasting covenant. Pwede pala yon na walang expiry date. Everlasting, kahit wala na si Abraham, paninindigan ng Diyos ang kanyang pangako na yon. Between me and you, ang sabi niya, and your descendants after you, for the generations to come. Napakagandang kasunduan, divine agreement. Naku, gusto ko yon, yung parang Hazel sa buhay mo. I will bless those who bless you. Your name will be great. Na kahit wala kang anak, lahat ng spiritual sons and daughters mo, they will receive the blessing I have released over your life. At yun ang pinangako niya kay Abraham, to be your God and the God of your descendants after you. So God's covenant with Abraham included promises that would be fulfilled through his descendants, and the blessings were designed to extend beyond one lifetime. That is very possible. God is generous and his blessings extends to the people you love. Di ba nakakatuwa yun na kahit wala silang clue, blur, ba, naanggihan, natapunan, naisabit. Maganda yun yung, uy, nasabit lang ako rito. Ano ba ginawa ko? Wala. Covenant ng Diyos dun sa tao na yon. Pasasaganain lahat ng mga mahal mo sa buhay. May kinalaman sa'yo. Napakaganda. You call that generational blessings. Blessings are meant to create a spiritual legacy. Si Isaac, si Jacob, si Joseph, they benefited from the blessings of Abraham. And listen to this. Sasabihin ng iba sa inyo, kasi si Abraham yon, sila yon. Papaano naman kami? So, tangay-tangay tayo sa blessings, naisabit tayo. Ang question is, paano naman tayo? Sino kaya ang mabibless through us? Anong blessing kaya ang maipapasa nyo sa inyong mga mahal sa buhay? Let's listen to this. Understand, Galatians chapter 3 verse 7, that those who have faith are children of Abraham. Ano ibig sabihin nito? Tangay-tangay pala tayo sa blessing kay Abraham. Kasi isipin nyo, sila yung ninuno nila yon. Ano kinalaman natin sa buhay ni Abraham? Ang sabi ni Apostle Paul, lahat ng may pananampalataya are children of Abraham. Ayan na, pasok na tayo. Kasama tayo sa generational blessing. Sabi sa Proverbs chapter 13 verse 22, a good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous.
Ang isang mabuting tao daw ay nag-iiwan ng mana o kaloob o regalo o may ipinapasa, may isinasalin sa kanyang mga kaapu-apuhan. Pinaghahandaan pala yung kanilang inheritance. Mabuting tao raw yun. Not just of wealth, but of spiritual values and faith. Kasi sasabihin na ba, PH, mahirap lang kami. Wala naman talaga ako ipamamana sa kanyang milyon-milyon. Nilupain nga, wala pang 30 square meters siguro. Anak, pagtiisan mo na to. Not just about material wealth. You know, sana yung iwanan natin, hindi mga bayaring utang na iiwanan sa pamilya, nanay kayo na po magbayad, pawala na po ako dito sa earth. Yung mga hindi problemang demandahan ang iiwan natin at kaaharapin ng mga anak, kung ikaw kunin na ng Diyos, nag-iwan ka pa ng problema. You know, these are the things that we really need to consider. Blessing ang iiwanan at hindi kabigatan. Mag-amen nga muna kayo dyan. Blessing ang iiwanan natin sa kanila, hindi kabigatan sa buhay. And if we understand that fully, God's grace will flow through us. So Abraham is a perfect example of blessings that outlive him. Si David, ganun din, nakatanggap siya ng covenant. He was promised an everlasting kingdom. Matindi to si David, everlasting kingdom. Sa 2 Samuel chapter 7 verse 16, sabi niyan, "Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever." Kaya si Jesus, galing siya sa lineage ni David. And God's promise to King David that his lineage would produce an everlasting kingdom was fulfilled in Christ Jesus. Siya yung Messiah, and through David's immediate kingdom, though his kingdom did not last in a physical sense, the spiritual kingdom established through Jesus Christ is eternal. Doon na naman tayo pasok. So this blessing has outlived David by centuries and continues to bless people even today. Now you're talking about blessings that endure. Hanggang ngayon, thousands of years ago, it was promised, this covenant was given. Ano pa yung mga blessing that endures? The blessing of the Sabbath. Naisip niyo ba yan? Ano ba yung Sabbath? Rest, pahinga. Exodus chapter 31 verses 16 to 17, sabi dito, "Therefore the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant." Sabbath, pahinga, pangingilin, ibig sabihin, dinisenyo ng Diyos yun throughout the generations as a perpetual, ibig sabihin, paulit-ulit na pangako o kasunduan. And the institution of the Sabbath as a day of rest was a blessing that God gave the Israelites, but it was meant to be a lasting legacy for future generations. Observing the Sabbath has brought spiritual, mental, and physical rest. Di ba ang sarap magpahinga? Buti na lang in-institute yan na hindi pwedeng nagtatrabaho 7 days a week. Blessing ni Lord na in-institute niya hanggang sa future generations. Kaya may mga leave. Wow! May mga Sabbath, rest, observing the Sabbath. Nagkaroon tayo ng spiritual health, mental health, physical rest for thousands of years, and it continues to us until today. What else? What other blessings? The blessing of righteousness passed down. Alam niyo yung pamumuhay ng matuwid. May blessing pala sa mga anak ninyo, pamilya ninyo, sa mga nasasakupan ninyo, sa inyong mga scope of influence, people of influence, mga dinidisciple ninyo. And what do I mean by righteousness here? It means living a life that is aligned with God's will and His commands. Ang piliin mong mabuhay ng nakakalugod sa Diyos, piliin mong gumawa ng tama, may maipapasa ka palang blessing nun, kahit wala ka na. Hindi lang ikaw ang aani ng masagana sa paglakad mo sa katuwiran. You are sowing seeds to the person of your influence, biological or spiritual children, apo o kaapo-apuhan pa. Ito yung sinasabing moral integrity. If you uphold this,
Nakikita ka ng iyong mga kapitbahay, nakikita ka ng iyong mga anak. Kaya sasabihin, gagayahin ko si tatay. Kaya kanina, yung kumakain kami ng hapunan, tinanong ko yung isang pastor na kasalo namin sa dinner. Ang sabi niya, yung anak ko, pagka-graduate ng high school, gusto agad mag-Bible school. Ayaw na raw niya mag-isip pa ng ibang kurso. Sabi ko, why? Because he has seen you all his life. Nasa church siya. All his life, yun ang exposure niya, worship, obedience, hearing the gospel. And I'm so happy. Kahit mawala yung tatay, yung legacy, na-catch ng anak. Why? Inilakaran ng tatay. Nilakaran ng nanay. Kaya tingnan ninyo, sino ang mga nagmamasid ng lakad ninyo? Meron kayang mapagpapasahan yan, yung paglakad nyo ng matuwid. May na-inspire, gagayahin ko yun. Ganun siya mag-behave. Gusto ko ganun din. Hindi pa ako ganun ka binabago at polish ni Lord, pero pangarap ko rin yan. See, wala ka na, in-emulate ka pa, iniisip na gusto ko ganun din ang aking maging fire o passion sa paglilingkod. Kasi naiwan mong blessing yun. The blessing of righteousness, you passed it down to others. Sabi ng Proverbs chapter 20 verse 7, the righteous man walks in his integrity, and his children are blessed after him. Hallelujah! Ang isang ama ng tahanan, ilaw ng tahanan, mga nanay, when you have children, sabi dyan, and if you walk in integrity, your children are blessed after you. Your children are the beneficiaries. Yan. That's why the blessings can outlive you kasi nasa mga anak na. Sasabihin ng iba sa inyo, wala ko anak. Meron kang mga napalaki na malalapit sa'yo, kahit pamangkin mo, o mga kaibigan mo, they follow you. They see you as an example. And they will be blessed as well because you are honored as a spiritual mom, maybe mother or father in Christ. Psalm 112 verses 1 to 22, makikita natin dito yung blessing ng mga may takot sa Diyos. Sabi rito ng psalmist, praise the Lord! Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Bakit daw? Their children will be mighty in the land. Bakit sinabing ang mga anak ang magiging mga dakila sa lupain kung saan sila lalaki? At sabi, the generation of the upright will be blessed. Hindi lang huminto dun sa taong namuhay ng matuwid. Sabi niya, ang kanyang henerasyon, yung mga parating pang henerasyon, saling lahi, they will be blessed. Hallelujah. Kaya pag ang buong pamilya may takot sa Diyos, ang pagbabakod ng Diyos andon. Kahit pa yung bunso mong anak clueless pa, hindi pa alam ang faith. Why? Because God is visiting. He is blessing because of the stand ng mga tatay. Kaya mga tatay, kung nanonood kayo, napakahalaga ng inyong katayuan bilang ama ng tahanan. You are the leader of the home and you're inviting either curse or a blessing. But I am encouraging you, think of drawing the blessing, not the curse. At kayo lang makakaalam niyan kung ano ang footing o status ninyo sa harapan ng Diyos. But sabi sa Tagalog, purihin si Yahweh. Mapalad ang tao na kay Yahweh gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi magiging dakila at pati mga angkan ay mapagpapala. Ang saya. Angkan-angkan ang labanan. Kapu-apuhan mo. Lalaki sila. Wow. They are blessed. They are favored. So the spiritual blessings ng righteousness na ito, it is invites God's favor sa buhay. Not only to you, but to your family and to your children. Ano pa? It inherits a legacy of faith that can shape their relationship with God and their worldview. Bakit natin sinabi yon? Dahil habang lumalakas sila, naririnig nila ang mga paliwanag ninyo. Nakikita nila ang stand ninyo. Meron ka na ipapasa yung legacy of faith na ipamana mo yung pananampalataya mo. Kaya sabi, hindi ganito si tatay nung nabubuhay pa siya. He will not tolerate this nonsense and I will not tolerate this nonsense din sa buhay namin as a family. Meron kang naging example. So there's a legacy of faith. Ano pa yung blessing ng righteousness na ito? Yung protection and provision.
Alam niyo ba yung panahon ni Noah? Because he obeyed God's command and built the ark, ano nangyari? His family was preserved. Ang kanyang buong pamilya. Isa lang ang nagdidirect doon, si Noah lang. Mga anak, hindi pa umuulan, pero sabi ng Diyos, uulan daw. Hindi natin alam ano itsura nung sinasabing ulan. Pero magtayo tayo ng arko. Ganun ba, tatay? Ano ba yung arko? Hindi ko rin yan alam, anak. Pero ito ang instruction ng Diyos sa atin. Halika kayo, kumuha tayo ng mga kahoy. Ipasok daw natin ang mga hayop, mag-aasawang hayop. Linaw ng kanilang unity at hanggang sa nando na naipasok na lahat. Napanood nyo siguro yung 10 Commandments na video. Ang gara na itsura ng mga partner na mga hayop because of the leadership ni Noah. He's initiating it. And mind you, Noah has been preaching for 100 plus years bago umulan. Buti na lang hindi siya nag-give up. So yung 100 years na yon, nakita yan ng pamilya. Bago nakita yung kanyang sinasabing katotohanan na sinabi ng Diyos sa kanya. But can you see the blessing? They were protected. They were provided sa lahat ng kanilang mga kailangan. Andun ang lahat ng pagkain sa arko. So Noah's faithfulness in walking with God brought blessings not just to him, but to his descendants who repopulated the earth later on. So si Isaac, ganun din sa buhay ni Abraham. Si Isaac, anak ni Abraham, he grew up to be a man who followed God too. Bakit? Kasi, naalala ninyo, iaalay siya ni Abraham. Hindi naman siya batang iaalay na walang muwang. Nasa early 20s si Isaac. Nung sinabi sa kanya ni Abraham, halika anak, mag-aalay tayo sa Diyos. Ano pong iaalay, itay? God will provide. Bitbitin mo ito. May hawak silang punyal. Alam mo yung patalim kasi kakatay. Little did Isaac know na siya pala yun. 25 years old, around that age. Kaya niyang makipagbuno sa tatay niya. Kaya niyang sabing, tatay, hindi to tama. Teka, bunong braso na tayo. Kaya niya suntukin si Abraham at pumiglas siya ron. Pero what did he do? He trusted his father's judgment. Nung binubuhol na siya, tinatalian siya. Alam niyo, napaka-dramatic sa akin ito. Kasi kung ako yun, tatay, ako ba talagang papatayin mo? Ito pala yung sinasabi mong the Lord will provide. Ako pala. Wala pa rin silang nakitang iaalay. Itinaas ni Abraham ang punyal na ito. At alam niyo ba, Abraham was so dedicated to really surrender Isaac na kailangan siyang sabihan ng angel twice, Abraham, Abraham! Kinuha ang kanyang atensyon, huwag mong patayin sa Isaac. Isaac saw all this. The father walked and Isaac also walked. Kaya ang dali ni Isaac mag-obey sa Diyos. Kasi nakita niya, papatayin nga siya noon. Pero nakita niya nag-provide. Merong nakita silang hayop na naipit doon sa bush. Ito, yun ang inalay nila. Kaya kahit ng panahon ng famine, panahon ni Isaac, ang ginawa niya, he sowed during the times of famine. And Isaac became very prosperous. And I'm talking about this provision. Kaya ko siya sinasabi. Dahil lumaki siya, nakita niya yung righteousness ng kanyang tatay. And then he was provided. And the Bible says that he became rich, very prosperous, and very, very rich. 3 times yung degree na yun. Because of the obedience. Saan niya nakita yan? Sa magulang, sa tatay. Submissive na din si Isaac sa kalooban ng Diyos. See, when the family knows, when they're serving, when the father is a Christian, the mother is a Christian, you have a direct influence sa iyong mga anak. Kung ikaw ay tsuhin, may mga pamangkin ka na tinitingala ka, oy, pastor ang tatay ko, or pastor ang tito ko, si Mama Sel ko, pastora. Kaya nung tinanong ko noon, maliit pa si Kish at saka si Hannah, nasa tricycle kami, Hana, anong gusto mo paglaki mo? Ikaw naman, Kish. Walang kamong sabi, gusto ko po magpastor. Sabi naman ni Hana, ako rin po gusto ko magpastor. Akala ko gusto mo mag-teacher, hindi po pastor na. Bakit gaya-gaya kayo kay Mama Sel? Gusto po naming maging kagaya mo, Mama Sel. Why? Maybe I have modeled to them what a pastor really is. And
admire, gusto ko rin yung ginagawa ni Mama Sel. We are influencing people around us, whether you like it or not. So yung blessing, yung heritage na yon, yung enduring blessing, God wants us to pass it down. Yung massive harvest agapin ngayon, o para saan? Para ipasa, mag-create tayo ng impact o influence. We put a mark on people's lives. Namarkahan mo siya na, wow, I want to be this person. Nakita si Kristo sa buhay natin. Kaya si Pablo, kaya niyang sabihin, imitate me as I imitate Christ. Sinasabi niya, sige, gayahin niyo na ako. Kasi buwis buhay na siya. Sige, gagayahin niyo nga ako. Ibigay niyo rin ang buhay niyo sa Diyos. Yung nagpapakulong din kayo dahil sa gospel. Mahirap sabihin yung gayahin niyo ako kung wala kang pinagbayarang sakripisyo. Yung you didn't pay the price at all. It's hard to say that. Saan ka gagayahin? Bakit? Anong buhay mo? Diba? Nakakahamon yung ganong mga litanya. Pero the Bible is an honest book. It's very clear that there is a blessing that we can pass down. Hindi lang sa material things. Wala kang ipon, don't worry about that. Your life is a blessing in itself. And you can pass it down to the future generations. Na pag dinalaw ka sa sementeryo, sa lapida mo, mapapangiti sila ang taong ito. Then maalala nila lahat ang kabutihan mo, yung pagtulong mo sa kanila. Maalala nila kung paano sila nag-grow sa buhay mo through your life. Kaya kahit kinuha na tayo ni Lord, makikita pa rin sa mundo yung bungang iniwan natin ng paglilingkod. Bunga ng paglilingkod. Kaya walang katalo-talo sa paglilingkod. Ginagawa mo na sa Diyos. Binabalikan ka pa ng blessing. Hindi lang humihinto sa'yo sa buong saling lahi. Tatamaan sila ng blessing na yon. So, what do I want to, end in this message? I'll bring this to a landing, but I want to challenge you 3 things ngayong gabi. First is, live with eternity in mind. Huwag tayong maging careless sa pamumuhay natin na parang ang Diyos hindi nakakakita sa atin. Hindi tayo nakikita sa ating ginagawa. Na parang walang katapusan ng mundo. Para bang, hindi pa darating si Lord. Live with this eternity in mind. Life here on earth is temporary, but eternity is forever. Sabi nga sa James chapter 4 verse 14 na ang buhay natin, sabi diyan, we are a mist that appears for a little while and then vanishes. Inispray ka, mist. Di ba? Ano yung gaganong-ganon ka sa mukha mo, no? Oh, wala na. Ganon daw ang buhay. Ang bilis lang din pala. Akala mo, ang tagal mo nang nabubuhay, hirap na hirap ka na. Hirap ng buhay. Lord, kunin mo na ako. Nako, sa whole equation ni Lord, gatuldok lang ang buhay na sa lupa. Napakabilis nating umuwi. At ang tanong, saan kaya tayo uuwi? Sa paraiso kaya? Yung matatapos nga talaga kaya ang hirap nung ibang wala kay Lord. Pag wala ka kay Lord, huwag mo asahang matatapos ang hirap mo. Pumapasok ka sa napakahirap na mundo. May apoy, may sakit, may masakit. I'm telling you this. You are not paying attention now sa mga sermon. You will reap a horrible harvest, hindi massive harvest. Yung bunga ng kasalanan. So live with eternity in mind. If you will hear my heart, lahat ng galaw, isipin mo kung may eternal value ba yan. Ano ba ang consequence ng gagawin ng action ko na ito, yung decision ko na ito? Na sana matapos ang buhay natin, yung kwento ng buhay natin maganda. Hindi yung kwento ng buhay natin sumuko, tumalo, naglason. Ang pangit ng kwento mo. Nahirapan ka na yan pa ang ending ng kwento mo. Gandahan mong kwento mo hanggang sa huli na para yung sa alinlahi, mabless sila through you. Number 2, reflect on what kind of legacy you are building. Kanina, live with this eternity in mind. Number 2, reflect it. Ito bang ginagawa ko is I'm building something in my life that I can pass to others. Check the values you uphold. Ito bang gantong pag-uugali, karapat dapat ba itong gayahin? Ito bang asal na to?
Karapat-dapat ba itong maging ehemplo sa iba? Modelo kaya ako? Reflect. Anong gusto mong legacy iwanan? Kasi barumbado tatay ko, kaya barumbado rin ako. May issue kasi sa galit ang tatay ko, kaya ganito rin kami. Huwag niyo akong sisihin kasi ganito ang... Ba't kaya laging tatay? Sige, nanay naman. Kasi ganito si nanay, kuripot. Kaya kuripot din ako. Bakit? It runs in the family. Galante si nanay, kaya galante rin kami. Kahit wala na kaming pera, papakain kami ng mga tao para lang sa image yan. May lechon kung lechon, pero inutang. Kung ano kasi yung lakad ng alimango, yun ang lakad ng talangka. Alam niyo pa ba yung talangka? Maliliit na alimango yun. So what's the impact of your life to those around you? May impact nga ba ang buhay natin? O baka pinagchichismisan tayo ng mga marites na parang, nakukonsumi sa mga mukha natin. Yung parang ayaw tayong makita, iniiwasan ka. Ikaw yung taong pag nag-message parang ayaw basahin. Sana hindi ganon. Ayoko na lang sabihin yung parang pag browse ka, ayaw kang hintuan. Di ba ganon sa Facebook? Parang walang bilang. Hindi na ako makakatch up sa greeting sa birthday. Hinihingi ko ang paumanhin. Nakikita ko yung mga may birthday. Pero baka hanapan ako ng lahat ng nag-birthday. Life is not just about greeting people birthday wishes. It's about standing with them through thick and thin. Yung nandong ka nung time na kailangan ka, present ka. Kaya ang pastor, meron kaming the ministry of presence. Napakahalaga nun. Kasi kahit gaano kagaling, kahit gaano kabuti, wala. Anong pakinabang? Wala. Kasi kahit malayo, pwede kang maramdamang malapit. Paano? Maraming paraan. Yung kahit ang layo-layo mo, naramdaman ka. Lalo ngayon sa technology, hindi na ngayon mahirap. Tumawag ka, tawagan mo, magpanalangin lang kayo. Nag-audio record ako ng prayer. That's the least I can do, but I can extend my faith. Kahit ilang milya ang layo ninyo. And lastly, commit your life to the Lord. A life that honors God and blesses others. You are making a commitment. You are ensuring that your impact outlives you. Hallelujah. Maging intentional, yun ang ibig ko sabihin. Be intentional to honor God and bless others. Nang alin, with your gift, i-bless mo sila ng yung time. I-bless mo sila ng yung resources. Kung pera, edi pera. Kasi massive harvest, hindi tayo mga isip mahirap. Hindi tayo isip kuripot. Bless them. Gulatin mo sila. Everything that God gives you. I was sharing this to one of the team. Sabi ko, alam mo, ito ang aking stand. I will not receive anything from God that I will not be willing to give away. Kahit ano, yung wala kang itatago, wala kang iwi-withhold. Lord, freely I have received. Freely I will give it as you direct me. You understand what I'm saying? Kasi matatapos ang buhay natin dito sa mundo, wala naman talaga tayong mabibitbit. Pero ang sabi ng Revelations, their good works will follow them. Hallelujah! We are intentional, committing ourselves to live a life that honors God. Amen? So live with eternity in mind. Reflect what kind of legacy you are building. Commit yourself to live honoring God in your life. Amen. So your legacy is not just about your material achievements or social recognition, but about how you reflect God's purposes, living with eternity in mind. Purihin ng Diyos. I hope that this message, drove home. Yung home run ito sa inyo. Mayroon tayong lasam. There's a substance that we can live to others. Enduring substance, enduring blessings. Let's pray. Lord, salamat sa gabing ito, sa iyong mensahe sa amin. Maging mga mananampalataya kami at disciples who truly follow you, because we know that living a life in righteousness releases blessings even to our children and children's children, even in the coming generation. Thank you, Lord Jesus, for your goodness, for your kindness.
Lord, hingahan mo ang bawat isa sa amin. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang mga taong seeking you, Lord, mga nakikinig, Panginoon, desiring to grow deeper, higher, greater heights, glory after glory, grace upon grace. And I release that grace over my dear brothers and sisters tonight. Kung may mga nanonood, Lord, nabibigatan sila, kagaanan, Panginoon, ng puso, kagaanan ng kanilang kalooban, mapayapang pagtulog sa kanila ngayong gabi. Lord, we release freedom to those who are in bondage. Your life matters to God. Your life truly matters to Him. Give your life to the Lord Jesus. And if that is you, you are hearing this message and you want to give your life to the Lord, you have been tagged by your friends, follow this simple prayer. This is the beginning of your journey walking with God. Say this prayer with me. Lord, I receive you in my heart. Forgive me of my sins. Lord, I surrender my life to you. I bless you. Be the center of my life. I thank you, Lord Jesus. Here is my life. I choose to live a life with purpose. Amen. Amen. If you have prayed that prayer, I believe that God took you seriously. And don't feel or don't live in condemnation, because God is not here to condemn us, but to save us and reach out to us. He loves you so much. And so live freely. Live out of this thinking na hindi ka mahal ng Diyos. Amen? Praise the Lord. So, isang magandang gabi ulit sa inyong lahat. Have a good night rest. At huwag kayong mag-away-away, magmahalan. Batiin nyo na yung mga kagalit ninyo. Life is short. It is just like a mist. Here today, gone tomorrow. Amen? I love you. See you again next week. Mwah!